umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ako ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Ayon ho sa Pag-asa, kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sentro bagyong Ada na may international name na Nukain ay tinatayang nasa 430 kilometers ng silangan ng Maasin City, Southern Leyte. Na mayroon pong lakas na hangin, mayroon pong maximum na lakas ng hangin na maabot sa 65 km per hour. Malapit ho sa gitna at may bugso ng lakas ng hangin na maabot naman sa 80 km per hour. Mabagal itong kumikilos northwestward. Samantala mga kaibigan, ng amihan naman ay patuloy hong nakaapekto sa northern at central Luzon. Bantay Panahon. Ang Eastern Visayas ay makakaranas ng mga pag-ulan at pabugso-bugsong hangin dulot po ng bagyong Ada. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa bagyo. Ang Occidental Mindoro at Palawan, kabilang po yung isla ng Kalayaan, ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa localized thunderstorm. Ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang Hilagang Kanluran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasama ang Kalayaan Island at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang Hilaga na may banayad hanggang sa katamtaman na alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:51 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala sa iba pang balita, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nagbabala sa mga mangingisda at mandaragat sa inaasang pagbagsak na naman ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng bansang China sa araw ho ng Lunes. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, paso! Nagbigay ng babala sa mga mangingisda at manlalayag ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ukol sa nakatakdang paglunsad ng rocket ng Long March 12 mula sa People's Republic of China mula 3:41 hanggang 4:08 ng hapon sa darating na January 19, 2026 o araw ng Lunes. Inaasahan ng mga bahagi ng rocket na ito ay babagsak sa loob na natukoy na draft zone na humigit kumulang 22 nautical miles ang layo mula sa Puerto Princesa, Palawan at 40 nautical miles mula sa Tuba-Taha Reefs Natural Park. May posibilidad na ilang debris ay lumutang at mapadpad sa mga kalapit na baybayin sa paglipas ng panahon. Kaya't pinapayo ng lahat ng mga mangisda at sasakyang pandagat na mag-ingat ng gusto sa mga tinukoy na lugar na pwedeng paghulugan ng nahulog na bahagi ng rocket sa nasabing oras. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na! Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, alas 5:53 na ako ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita.
City government magbibigay ng quarterly allowance sa mga guro at sa non-teaching personnel ng Puerto Princesa simula ngayong taon. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya sa Balita Paso. Simula ngayong taon na magkakaroon na ng 2,000 piso na buwan ng allowance ang mga guro at non-teaching staff na nasa plantilla position sa Department of Education Puerto Princesa. Ang allowance sa mga guro at non-teaching personnel ay bibigay kada quarter na may kabuang halagang 6,000 piso sa bawat release. Kabilang nga sa inaprobahang pondo ng city government na nagkakahalaga ng higit 6.5 bilyong piso ang inilaan para sa pagbibigay ng allowance sa mga guro at non-teaching staff ng City DepEd. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. May magandang balitang po yan sa ating po mga kapuso, mga personnel ng DepEd, mga guro at mga non-teaching personnel ng kagawaran ng edukasyon sa lungsod. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita sa Sangguniang Bayan ng Aborlan, Palawan, pinalawig pa ang renewal ng business permit ng walang multa. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita Paso. Pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Aborlan ang resolusyon na nagpapalawig sa renewal ng business permit na walang anumang dagdag bayad o multa simula January 20 hanggang March 20, 2026. Layo ng panukala na mabigyan ng sapat na panahon ng mga negosyante o mga nasa micro, small and medium enterprises na asikasuhin ang kanilang mga kailangan para sa renewal ng business permit. Ayon sa konseho, nakaranas kasi ng iba't ibang sama ng panahon ang Aborlan gaya ng low pressure area at shear line na nagdala ng malakas at walang tigil na ulan na nagdulot ng pagbaha. Nakaapekto ito sa transportasyon, kawalan ng kuryente at pagsuspinde ng pasok sa gobyerno at mga pribadong establishmento. Sa pamagitan ng extension sa renewal, magkakaroon ng ginhawa ang mga negosyante na makarecover at makapaglaan ng oras at pera sa pagpapatuloy ng kabuhayan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpak niyo po ang mga orasan ng tamang oras sa Pilipinas alas 5:56 nako ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa karagdagan pa rin po ang balita, lungsod ng Puerto Princesa nahigitan ng target na koleksyon sa real property tax nitong 2025. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, muling buwabalik si Super Wilmar Abreya sa detalye ng balita Paso. Nalampasan ng pamalang lungsod ng Puerto Princesa ang itinakdang koleksyon mula sa Real Property Tax o RPT o buwis sa lupa at mga gusali para sa taong 2025. Batay sa datos, umaabot sa 287.7 milyong piso ang kabuang nalikom ng lungsod na mas mataas ng 162% sa target na 177.5 milyong piso na itinakda ng lokal na pamahalaan. Ang mga nakolektang buwis sa lupa ay inilalaang pondo sa mga programa na ang pamahalaan, kabilang dyan ang allowances sa mga senior citizen, estudyante at person with disability, pati na rin ang pondo para sa serbisyong medikal, infrastruktura at iba pang serbisyong panlipunan. Bahagi rin ng real property tax ang napupunta sa Special Education Fund o SEF na ginagamit sa pagpapagawa ng mga silid-aralan, pagbili ng mga kagamitang pang-edukasyon at pagsuporta sa mga programa para sa mga guro at mag-aaral. Ako, si Wilmar Abreya, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:58 na ho ng umaga, mga kapuso, kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita, isang musang nasagip ng Palawan Council for Sustainable Development sa isang residential area sa Barangay San Jose. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo para po sa kanyang karagdagang balita
Paso! Nasagip ng mga tauhan ng Palawan Council for Sustainable Development Staff Wildlife Rescuer Team ang isang Palawan Farm civet cat o mas kilala bilang musang matapos itong matagpo ang ligaw sa isang residential area sa Employees Village, Barangay San Jose, lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa ulat, natagpuan ang musang na nagtatago sa ilalim ng kusina ng isang residente na ikinababahala ng mga nakatira sa bahay, lalo na ang mga bata. Agad rumisponde ang PCSDS WRT kung saan agad na sinuri ang hayop at noong makitang walang sugat o injury at alerto ay agad itinurn over ang musang sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center sa Barangay Irawan, kung saan ito ay isa sa ilalim sa masusing health monitoring, rehabilitation at paghahanda para sa posibleng pagbabalik sa natural nitong tirahan. Bagaman nakatala bilang least concern ng IUCN Red List of Threatened Species, binigyan din ng PCSDS na mahalaga ang papel ng Palawan Farm civet sa ekosistema ng kagubatan, partikular bilang tagapagkalat ng mga binhi ng mga punong namumunga. Ako si John Viser Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:59 na ho ng umaga. Nagkalat, ang dami ng musa ngayon, ano ha? Kung saan-saan na lang natatagpuan yan. Samantala, isang tistisan ng nawalang kaukulang permit, inalakay ho ng mga otoridad dyan po sa bayan ng Quezon, Palawan. 2 individual arestado. Super Radio Police Report. Detalye ng balitang yan na Super Kenneth Calumres. Sa detalye ng balita, paso! 2 individual ang naaresto matapos salakayin ng mga otoridad ang isang tistisan na walang kaukulang permit sa bayan ng Quezon, Palawan. Sa bisa ng search warrant ay nakumpiska ng mga otoridad ng iba't ibang uri ng illegal na kahoy at 2 unregulated table saw na walang permit at kaukulang dokumento mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ang mga naaresto ay dinala sa tanggapan ng PNP Maritime Group para sa karagdagang investigasyon at dokumentasyon. Samantala, ang mga nakumpiska ebidensya ay itinurn over sa Centro DNR Quezon para sa wastong kustodiya. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kapuso, ang tamang oras, alas 6:01 na ho ng umaga. Samantala, balikan po natin si Super Wilmar Abrea. Ito pong tanggapan ng City Veterinary. Ito po sa Puerto Princesa, nagsasagawa ng house-to-house anti-rabies vaccination sa mga alagang aso at pusa para sa target na maging rabies-free ang Puerto Princesa. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, puntahan po natin si Super Wilmar Abrea para po sa detalye ng balita. Paso! Target na maging rabies-free ng City Veterinary Office ang Puerto Princesa sa mga susunod na panahon kung kaya't nakatuon ngayon sa pagbabakuna kontra rabies ang City Veterinary Office sa mga alagang aso at pusa sa iba't ibang mga barangay sa syudad. Ayon kay Dr. John Escalona ng City Veterinary Office, unang isasagawa ang pagbabakuna sa mga barangay sa syudad na may naitalang kaso ng rabies nitong mga nakalipas na panahon. Kabilang sa mga prioridad sa pagbabakuna, aga Santa Monica, San Jose, Irawan, San Pedro, Santa Lourdes, San Manuel, Masipag, Milagrosa at Bangkaw-Bangkaw. Kapag matapos na umano ang mga barangay na ito, ay sa mga kalapit nito mga barangay naman gagawin ang pagbabakuna kontra rabies. Samantala, huling nakapagtala ng kaso ng rabies ang Puerto Princesa noong 2024 habang walang naitalang kaso ng rabies nitong nakalipas na taon. Ako, si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin ang balita mula kay Super Kenneth Calumres. 3 individual arestado dahil sa pagbibenta ng smuggled na sigarilyo sa bayan po ng Nara. Super Radio Police Report. Detalye ho ng balitang yan na Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Paso! Kalaboso ang 3 individual sa isinagawang buy-bust operasyon ng PNP Maritime Group, Second Special Operation Unit katuwang ang iba pang law enforcement unit laban sa benta ng smuggled na sigarilyo nitong madaling araw ng January 14 sa Barangay Princess Urduhan, Narang, Palawan.